Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Cristo, ten piedad.
Tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Magmumula sa angka ni David ang kikilalaning Mesiyas ng sanlibutan. Si Jesus ang hinirang ng Diyos at hari ng mundo sa lahat ng panahon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak, sasabihin ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad ng poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Inilalarawan ni San Pablo ang mga walang hanggang katangian ng Panginoong Hesus bilang pinakamamahal na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng daigdig.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siya'y may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya, sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Heso Kristo sa sanlibutan o Christ the King, King of the universe. Yan. Na mahalaga po na makita natin yung aral na kailangan natin matutunan dito sa pagdiriwang na ito. Narinig natin sa pasimula na sinasabing ito ang hudyat ng pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan. So, Happy New Year! Happy New Year na natin pagdating sa kalendaryo ng simbahan, sa liturhiya natin. So, magsimula tayo ulit. So, sa susunod na linggo ay linggo na ng Adbyento. So, pagtatapos, pagsisimula. Pero kamusta po ba? Bago man lang magtapos ang ang puntong ito ng ating buhay sa pagdiriwang ng Kristong Hari, talaga nga bang si Kristo ang naging hari natin? Bago natin ulit sisimulan, yung pinagmulan nitong ating pinararangalan ngayon na si Kristo na hari ng sanlibutan. Bago natin ulit balikan yon, ngayon ba? Kamusta po ba? Si Kristo ba talaga ang hinayaan natin o ang pinili natin na maging hari at maghari sa buhay natin? Ang una rin na kailangan natin din masagot, ano ba ang pagtingin mo kapag sinasabing hari? Yung pananaw natin pag sinabing hari. Talaga bang tingin natin hari? Hari ba yan? Hari na ang larawan, paghihirap? Hari na ang larawan, puro sugat? Sa pamantayan kasi ng tao, ang hari po ang pinoprotektahan. Ang hari, makinis. Ang hari, masarap ang kinakain. Malaki ang bahay. Yan ang hari. Mabango. Maraming pera. Maraming alalay. Maraming katulong. Maraming gwardya o bodyguards. Yan ang hari ng mundong ito. Pero sa puntong ito, pinapaunawa ulit sa atin, gusto mo ba talagang maging hari? At sino yung pamantayan mo? Sino yung basihan ng tunay na hari? Naiintindihan mo ba talaga kapag sinabing hari? Marami sa atin kung umasta, hari. Marami sa atin gusto maghari-harian. Pero naiintindihan nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging hari? Kaya yan, pag tinignan natin yung imahin ni Kristo na nakapako, yan ang tinitingala natin na totoong hari. Talagang mahirap ipasok sa sarili natin yung ginawa ni Kristo na pagiging hari. Pero yun naman talaga. Yun talaga yun. Kung gusto mo maging hari, katulad ni Kristo, handa kang iligtas ang buhay ng lahat. Hindi ang buhay mo. Ulitin ko po, kapag may napapanood tayo mga pelikula ng mga may hari-hari, ang unang pinoprotektahan, hari. Ang unang itinatago, hari. Haharangan pa yan ng mga loyalist nila. Di bali nang sila mamatay. Wag lang ang kanilang hari. Pero si Kristo, sa dinami-dami ng mga taong nagsasabing, iligtas mo ang iyong sarili. Inililigtas mo yung iba, pero ngayon sarili mo hindi mo mailigtas. Lahat yun, Iligtas mo ang sarili mo. Kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw talagang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Yun yung eksaktong kahulugan ng pagiging hari.
Yung hindi ang sarili ang nais na iligtas, kundi ang lahat ang gusto niyang iligtas. Di bali nang ang kanyang buhay ang ibuwis, wag lang ang buhay ng iba. Kaya bago natin ang kinin, yung pagiging hari o gusto natin maging hari, handa ka bang i-give up yung kahit ang iyong sariling buhay, yung iyong sariling kaligayahan para sa iba? Alam ko naman, hindi madali, no? Hindi madali. Pero, wag natin pakaasamin na maghari-harian tayo. Gusto mo maghari-harian sa bahay, gusto mo maghari-harian sa organisasyon, gusto mo maghari-harian sa barangay, gusto mo maghari-harian sa kung anumang lugar, sa komunidad. Kaya mo ba talaga? Baka pa nagkagulo, ikaw pa unang-unang tatakbo. Iiwanan mo yung mga nasasakupan mo. Okay. Ngayon po ay masasaksihan natin ang pagdadamit, ang pagsusuot ng mga sutana sa mga bagong kasapi, bagong miyembro ng mga sakristan. Sa mga sakristan, nasaan ba yung mga sakristan? Kumakain na sa likod. Baka tandaan nyo, no? Si Kristo, sinuotan din niya ng damit. At tinuya-tuya. Kasi sabi, ito ang hari ng mga Hudyo, sinuotan ng damit. Pero tandaan ninyo na ang damit na yan, hindi yan isinusuot para maging angat kayo sa iba. Itong suot namin ng pare, kahit na minsan napapansin ninyo ang gaganda ng mga design, no, may mga burda, may kung ano-ano kung ano man yan, no, na talagang pagtininan mo ang masasabi ng mga tao, wow, ang ganda ng damit ni Father. Makikita nyo rin mamaya, no? Magbabago ang itsura ng pitong ito. Yung mga itsura nga lang ng mga sakristan, yan, no? Tignan mo, busog na busog. No? Nagbabago. No? Pero yung pagbabago, dapat, kapag suot natin ito, pag suot nyo ang inyong sutana, yan ay lalong magpapaalala na hindi ka pwedeng maghari-harian. Hindi ka pwedeng maging senyorito, hindi ka pwedeng maging boss, dahil ang damit na yan ay tanda ng kababaang loob natin. Dapat. No, dapat. Magbabagong itsura mo, di ba? Pag suot ko ito, ang pogi ko, di ba? No? Totoo ba? Pag suot na yan, mga sakristan na yan, di ba? Ang popogi niyan, di ba? Pero hindi yun yung purpose. Kaya nga, tinatakpan na yan. Kung tutusin ito, ay pantakip eh. Pangtakip ito ng lahat ng material na bagay na nasa katawan ng isang tao. Hindi ito branded, hindi ito yung inahangad ng mga tao na gustong bilhin na dapat mayroong butiki dito o buwaya dito o agila dito. Ito ay pagtatakip sa lahat kasi ito lang dapat. Simple. Yun yung hari natin, nagsuot lang simple. Hari yan, pero sa pinakasimpleng pananamit. Nagsuot lang yan ng pinakamagandang tela nung siya ay tinututya na. No, na ikaw pala ang hari ng mga Hudyo, di sinuotan ng magandang pulpora, ng damit. Nagwawala na siya, no? Pagsuot niyo ang mga sutana, tapos na proposition kayo doon, hindi kayo para magyabang. Kundi para mas magpaalala na ang damit na yan ay tanda na ikaw ay naglilingkod. At ang pinaglilingkuran natin, pare-pareho, ang Diyos. Hindi ang ating mga sarili, kundi si Kristo. Sino mga magulang ng mga batang ito? Taas nga po ang kamay. Yan. Paghugasin nyo ng plato. Paglinisin ninyo. Pagwalisin ninyo sa bahay. Kasi pag dito sa simbahan, ang sisipag niyan
Naglilinis yan dito ng mga gamit dito sa simbahan. Pero kung pagdating sa bahay, magrereklamo yan, pektusan nyo. Ha? Dapat, kung ano dito sa simbahan, ganun din sa bahay. Kung may natututunan dito sa simbahan, dapat nakikita ito sa bahay. Hindi rin naman pwedeng kung senyorito kayo sa bahay, pagdating dito, senyorito din kayo. Kung senyorito kayo sa bahay, pagdating dito, matutong maglingkod. At sana matuto na hindi kayo pwedeng pinaglilingkuran. Dapat sa murang edad pa lang, naiintindihan na natin yung paglilingkod na ipinakita ni Kristo. Siya na naging hari natin. Sa ayaw at sa gusto ng mga tao, tanggapin man siya o hindi, siya ay ginawang hari ng ating Diyos Ama. At siya ang hari na hatol sa atin pagdating ng wakas. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo. Ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Ang sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus na aming mahal, iligtas mo kaming lahat. Oong Jesus na aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ito ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karaman-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin, ang mga yumao nating mga mahal sa buhay, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang maringal na pagpabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di nga pinawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.